Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat, sa magandang araw, sa magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, ito na naman po, ano po, at umiikot ang mga issue, umiikot talaga. Siguro, kalmado muna po tayo. Sabi ko nga sa aking video kanina, ay i-update ko kayo dahil kailangan kong mag-research, kailangan natin magsiyasat, mag-imbestiga. May mga ilang reactor na po na nag-reaction patungkol dito sa post notes sa My Day. Pero may mga nag-reaction, si Rhea nga daw po yun. Ang inyong lingkod, wala pang kasiguraduhan dahil ako'y bagong gising kanina. Para ako'y makasiguro dahil mahirap po na tayo bigla na lang magbibitaw ng mga salita dito na wala tayong assurance. Wala akong alam. Kaya minarapat ko po ako ay mag-alam muna dahil ligtas ang may alam. Ano po? At doon pa man, dyan sa pangyayaring yan, ay bago ang lahat, ito nga po at malinaw na po. Nakakuha na tayo ng kasagutan dahil si Rhea po ay hindi ko napigilan ang aking sarili at talagang kinuntak ko na. Ano po, wala naman siguro masama doon. Kasi ito po ay usapin patungkol sa nasasadlak sa issue. So, gusto ko lang maliwanagan ang lahat-lahat. Wala namang masama doon. Ano po? Ang masama doon, rerekta akong magpapaabot ng tulong kung merong may tutulong. Bawal po yun. So, ako yung makikiusap nga sa bawat isa. Ano po, alali lang po tayo. Hindi po natin kailangang siklab ang bugso ng damdamin. Pairalin pa rin po ang kababaang loob. Ano po? At huwag po tayong masyado sa comment section. Ito. Nag-message ako. Ang sabi ko, sabi ko, inilapad ko po itong screenshot. Ayun, sabi ko, para kanino sana yan? Para kanino sana yan, be? Yun. Ang reply niya po sa akin, eto po, maliwanag. Pakiclick po muna ng thumbs up, guys. Ano po, pasensya na at hindi ko rin po napigilan. Kailangan ko po talagang makausap si Rhea na sa ganun para tayo po ay makasigurado kung ito ba ay legit or fake. Ang sabi ko, para kanino yan? And kanino mo ini-address yan? Ang reply po sa akin ni Ate Rhea, mahilig kasi ako manood ng mga videos sa TikTok, tita. Halos laman ng feed ko ay political issues, mga legal point of view, rules on extradition, proceeding, mga ganyan. Yan po ang reply sa akin. Saka nakakagulat, tita, na nasilip pa nila yung notes ko, kukunti lang naman friends ko sa Facebook. Ayan. Wala po tayo dagdag bawas dito po. Ano po? Hindi po ako nakikialam sa issue ng Kalingap. Ayan. Hindi po ako nakikialam sa issue ng Kalingap. So magulat na, ayan ha. Nagulat nga din po ako. Nagulat nga din po yung beneficiary ni Kuya Rab. Pagbalita ko sa kanya na pinupulutan ako nila, hindi na natin bibigkasin. Kasi alam po niya kung gaano ako kabisi sa school saka negosyo namin. So wala siyang alam, nagulat na lang siya na may nag-report sa kanya yung ibang beneficiary ni Kalingap Rab. So, nagulat siya at pinupulutan daw siya ni. Alam po niya kung gaano ako kabisi sa school saka sa business namin. So, ibig sabihin, busy siya. Pinupulutan siya. Malino po. Sinasabi po niya. May sinasabi po siya na nakakagulat, tita, na nasilip pa nila yung notes ko, kukunti lang friends ko sa Facebook. So, ibig sabihin, sa madaling salita, ang post na to ay notes niya sa My Day. And kaya siya nakapag-post ng ganito dahil mahilig kasi ako manood ng mga video sa TikTok, tita. So, ito ay sa una, mahilig siya manood ng mga videos sa TikTok. So, sa politics, ano po, halos laman ng feed ko ay political issue. So, sa madaling salita, ito pong post ni Ate Rhea ay hindi sa Kalingap patama, kundi sa politics. Ito po ang nakasaad. Nagbabasa lang po tayo. Ano po? Ngayon, sinabi ko sa kanya, dapat ingat sa pag-post. Kasi yan ang issue ni Kalingap Rab sa ngayon, ilang araw na. Ano po? Yan ang issue. Yung mayroon si Kalingap Rab na bagong rules. Mag-iingat sa pagpo-post dahil mahirap nating ipapaliwanag o ipapaunawa, mahirap natanggapin ng viewers ang ating mga paliwanag na ito ay patungkol sa politics. Sinabi ko po yan kay Ate Rhea.
mahirap na ipaliwanag ito lalo at nakikita ka na yan, nag-comment si ate ni Joy sa live ni Bobby TV at doon sinabi nga po na totoo yung kanyang comment. Ayan. Para sa akin talaga, siguro mag-iingat tayo, no po. Ayun, may iba pa mga message dito na hindi ko na kailangan pambasahin po, ano po. Ito ang aking masasabi, ano po. Sabi nga po ni ate ni Joy, bakit nasilip pa yung kanyang notes doon sa kanyang My Day, kukunti na nga lang yung friend niya sa kanyang Facebook. Baka yung iyong My Day ay nakapublic. So, kapag ito ay nakapublic, at meron na nag-search sa iyong account, lalabas at lalabas kapag ni-click yung profile pic mo, lalabas yung My Day mo. Kung ano yung mga pinost mo sa My Day. Kahit naka-private ang iyong mga ibang post, pero yung My Day mo naka-public. Lalabas at lalabas po. Yan. Ano po? So, maaaring ang nag-screenshot ay ang ilan sa iyong mga friends. Ito, pinakita niya, kukunti lang daw yung friends niya. So, ang friends mo ay sa 328. Alam mo dyan, sa 328 sila yung nag-screenshot at naipasa-pasa na. Ngayon, sabi ko nga, mag-iingat tayo, mag-post. Lalo pa sa panahon ngayon, alam nyo naman talagang marami ang mga ka-issuehan. Sa totoo lang, ako po ay hindi na nga lang po sumasali sa mga, kung ano man po mga ibang issue dyan na tinatalakay, ano man yung mga pinagdidiskusyonan. Dahil ako po ay pagod na galing na din po ako sa mga ka-issuehan, mga ilang buwan na lumipas. Ako po ay talagang pagod na rin. At alam naman po ninyo, kay Ate Nerea, kung ano yung aking ginawa para sa inyo ni Joy, para kay Nanay Melda, na talagang inilaan ko na yung aking sarili, maging aking YouTube channel, talagang inilaban ko na yan para lang kayo ay pagmalasakitan. Pero ito lang ang aking masasabi, dito sa iyong sinabi sa akin na ito ay parang pinatutungkol mo sa politics, dahil ikaw ay nanonood sa TikTok ng politics, mahilig ka manood ng mga videos sa TikTok, ito ay patungkol sa mga politics issue, sa legal point of view or rules and extradition proceedings, mga ganyan. So, ibig sabihin, doon mo yun pinapatama, pero mag-iingat pa din. Kung ito man ay doon mo ini-address sa mga nasa politiko, mga nakaluklok sa pwesto, bawal pa din ining. Ano po? Bawal pa din ining. Mag-iingat tayo. Kasi, lalo, mahirap, mag-iingat tayo. So, ngayon, nagkataon na ikaw ay nag-post patungkol na ito sa politics, ay kasagsagan na meron si Rab na bagong rules na kailangan ma-implement. Kailangan itong maipatupad. Ito ay yung, alam nyo na, yung rules na bawal ang vlogger, ang sponsor na vlogger, and then magiging collector, medyo relate ang iyong post doon sa kung ano yung kasalukuyan na gustong ipatupad ni Kalinga Prab. Relate na relate yung iyong yung iyong post na sinasabi doon na puro dami mo na namang rules. So, sabi ko nga, sa lahat ng ating mga viewers, tanggapin nyo man po ang kadahilanan, tanggapin nyo man po o hindi, wala po ako magagawa, pero hinahinay lang po tayo sa pagko-comment. Kasi, hindi natin kailangan na suklian ng kabalahuraan kung meron ng ganitong post. Magbigay po tayo ng isang maganda, ultimatum, maganda na opinion, para ito ay mas maganda mai-address natin sa lahat. Sa lahat, mabasa man ito ng viewers, para na din sa ibang mga vlogger, para na din sa mga beneficiary address po natin. Hindi po kasagutan, kung meron mang ganitong post, hindi po kasagutan na sila ay bugbugin sa pang-uusig. Bigay tayo ng opinion na sa ganun baka ito ay malaking bagay. Lesson learned, na makakapulo tayo ng aral, hindi lang para kila Ate ni Joy, maging sa iba pa, mga Kalingap Angels, sa iba pang beneficiary, sa mga vlogger na rin, sa mga reactor na rin. Bigay lang po tayo ng magandang opinion. So dito ako ay hindi ko alam din kung ibig ko sabihin kung ito man ini-address mo sa politics. So sabi ko nga mahirap para pilitin na maniwala ang viewers dahil yung issue ni Rap is may rules siyang bago ngayon, no. So next time, ingat, huwag kayong sasali sa mga issue, sa mga anumang mga nag-uumpugang bato dyan kasi ma-divert sa inyo ang usapin. At hindi ko talaga kinukonsente. Hindi ko tinotolerate pag mali-mali. Pag tama, papupurihan, papalakpakan. Iwas sa pagpo-post ng ganito dahil kayo ang matatambakan, kayo ang mamamarkahan, kayo ang mapapasama kasi hindi lahat ng tao ay kaya nating i-please.
ano po, hindi natin sila kayang pasunurin o paniwalain sa ating mga sasabihin. Swerte na lang kung meron na maniniwala sa atin. Ano po? Ah, as a beneficiary, kayo, pamilya, sabi ko nga, mag-iingat dahil marami ang nakamata. Ano po, marami ang nakamonitor, lalo pat viral po kayo, lalo na si Joy. So, hindi natin hawak kung ano ang kaisipan ng mga viewers, yung mga tao sumusubaybay sa ating lahat. Mahirap din silang paliwanagan kasi mahirap. Ano po, basta ayoko na lang magdagdag ng mga kung ano pang mga sasabihin dito. Ako yung nakikiusap po sa lahat. Ano po, hindi natin kailangan gantihan ng bugbog, sarado sa ating bibitawang salita bagkus tayo po ay magbigay ng paalala. Next time, mag-iingat kung ito man ay ini-address sa politics. Pero salamat sa maniniwala at salamat sa hindi. Pero siguro para sa akin, ang masasabi ko lang, hingi na lang ng sorry kung meron man talagang may mga ilang viewers, ilang mga reactor na talagang ito ay hindi nila matanggap na meron kang ganitong post. Ano po, hingi na lang ng sorry, hindi po kabawasan sa ating yung pagkatao. And isa pa, Joy ay nasa Kalingap. Tuloy-tuloy yung kanyang love team sa kay Fran. And si Joy ay ambassadress ng Velvet Box. Ano pa, meron pang isa ba? O yung bago ba, meron ba? So, doon ay maingatan din natin na huwag madadamay si Joy dahil syempre ika nga ay damay-damay. May mga kasabihang maapektuhan, no? Maaring gano'n na maapektuhan, mag-iisip din. Kasi may kasabihan ng sakit na kalingkingan ay dama na ang buong katawan. Ano po? So ingat na lang tayo, ingat. Dahil hindi natin kayang mapapaniwala lahat ng tao. Bagkas nga dapat hindi na tayo magko-comment. O iwas na lang din kasi mahirap masadlak sa issue lalo pa kung hindi kayo sanay sa mga ka-issuehan. Kung isang kagaya namin talagang sanay na kami, wala na talagang kumbaga immune na kami dyan sa mga ka-issuehan. Pero pagka kayo ay baka stress ang aabutin nyo, mahirap po na makasagap tayo ng sakit galing sa stress. Ingat na lang po, pilitin natin na wag na tayo sumausaw. Ako nga hindi ako nakikialam sa mga ibang issue, mga issue sponsor, issue mga kung ano-ano man. Ako nagbibigay lang ng aking opinion na kasi pagod na rin ako magtanggol sa totoo lang. Alam nyo yan na mga nakaraang sobrang na rin akong napagod na din, na nagaling na din ako sa laban. Nakipaglaban na rin ako sa mga basher. Yun lang yun. Pero yun na nga po, ang sabi nga po ni ate ni Joy dito, ay pati ba naman daw yun yung kanyang notes sa My Day ay nasilip pa. Pero ganito talaga. Pag sikat tayo, sikat kayo, masisilip at masisilip. So, yun lang, Ayan, paalala ko lang, ingat po tayo at malinaw na malinaw po na ang nag-post sa My Day ay si ate Nerea. At sabi nga po, siya ay mahilig manood sa TikTok. At sabi nga po niya ay bakit ba naman pati yung kanyang post sa My Day ay nasisili pa. Ay siya ay mahilig namang manood ng politics. Ano po? So, ibig sabihin, yung kanyang post na ito ay ini-address niya sa politics. Pero sabi ko nga, ingat pa din dahil bawal iyan. Bawal pa din iyon. Sa bagay tayo may freedom of speech. Pero mas maganda siguro kung magpo-post pangalanan para hindi tayo masisilipan talaga. Kung may pangalan o sa mga nakapwesto diyan, sa mga yung mga tumakbo ng mga nung eleksyon, gusto kayo sa mga matatamis sa salita, mga pangako. Tapos ngayon, dami yung rules, puro kayong mga kurakot. Kung sana ay nilagyan natin ng pangalan na yung mga nakaluklok sa pwesto, yung mga politiko. Hindi sana ay malinaw kung saan ini-address. Pero sabi ko nga, mahirap kung sa isang kagaya ko, lalawakan ko na lang muna ng pangunawa at kababaan loob at hindi ako hahantong sa mataas ang aking bugso ng damdamin. Pero baka ang iba ay hindi tayo sasantuhin. Yun ang aking inaalaala. Kaya ako maingat na din ako, takot na din ako kasi may mga basher na tambay sa aking comment section. So, alam nyo na yun, yung mga issue na pinupusuan pa nga ang mga, yung sabi ko doon, sinasabi nga yung kay Sangkay daw, pinupusuan daw yung Sangkay. Ito paglilinaw lang, wala na kasi ibang option eh. Kung wala kasing angry reaction, ang tawag to, wala eh. Walang heart lang. Walang sad. Walang yung halakhak. Wala. Kundi puso lang talaga. So ako din minsan talaga, sa mga comment, pinupusuan ko yung mga comment. Patunay na iyon ay akin ang nabasa. Ganon din ang ginagawa ko sa iba. Pero minsan dinidelete ko naman talaga. Dinidelete ko po yung mga negative na comment
laban dito sa mag-ama, na sa gano'n naman po ay hindi naman po ako matatambakan ng sisi kasi hindi ko naman ginusto yun na mag-comment sila ng gano'n. Yun kaya minsan talaga dinidelete ko na lang. Mawalang galang po. Ano po, pag talaga may negative comment laban po sa mag-ama, ay ako po yung nandito sa Kalingap at kinikilala, nire-recognize pa po ako ni Kuya Bala sa reactor. Ay baka mamaya sa akin naman matambak ang sisi, hindi ko naman po gusto yung mga negative comment. Kaya mawalang galang po doon sa iba. Ang ginagawa ko po, dinidelete ko na po. Mawalang galang po, ano po, dinidelete ko na lang para wala nang usap-usap pa. Pero ayun na nga, ano, yung kay Sangkay naman, ito, bigyan natin ng linaw, ano po. Yung kay Sangkay, ay isa lang talaga ang option doon. Isa lang ang pagpipilian talaga, yung puso. Walang sad, walang happy, wala nang kung ano pa man, wala. Ayun, sana sa aking comment section, bigay lang tayo ng ultimatum, na advice, na mag-iingat kasi nagkataon na yung dami mo na namang rules, kurakot, nagkataon na si Kalinga Prab ay may rules, and nagkataon na may mga sponsor po na parang naghahabol-habol ng pera, naghahabol-habol sa pera, na di umano nga ganito, naghahabol ng pera, mga paborakay, mga ano tawag ito, yung mga kay Ryan daw, yung mga kung ano-ano pa, yung may mga photoshoot, ang dami. Kaya nagkataon talaga na ganun. So, ingat na lang tayo, ingat na lang kay Rhea kasi alalahanin pa rin natin si Joy, nandiyan sa Kalingap. Ano, yun lang, ano po. So, sabi nga po ni Joy, yun daw po ay mahilig siya manood ng politics. So, sa madaling salita, ini-address niya doon sa kanyang pinapanood sa politics, no? Pero sana next time, pangalanan na lang, ano. Yun, ayun, guys, abangan nyo ako sa akin next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat at pakiclick po na thumbs up. Ayan. So, malinaw, alalay lang po tayo, hinay-hinay, iwas po ang bugso ng damdamin at baka kayo naman po ay magkasakit, makakuha ng sakit sa ka-stressan. Ayan. Ayan, ano, pahabol ko, hindi ko kailangan na gantihan ng isa pang mabigat na ganti para kay Rhea. Ay, kung si Kalingap, nakausap na po yata nila si Kalinga Prab. So, kung ano man po yung kanilang napag-usapan, so okay naman na siguro. Dahil nakontak na daw po nila si Kalinga Prab, nakapagpaliwanag na. Pero sa part ko po, hindi po ako brutal, hindi po ako malupit. Dahil, sabi ko nga po si Joy, nandiyan pa sa Kalingap nasa Kalingap. So, ayokong magsalita ng masakit na kung ano mang makakatarak sa damdamin nila Ate ni Rhea. Sabi ko nga po, kalmahan lang po natin. At nagkausap na, at si Kalinga Prab na po ang bahala dito kay ate ni Joy, dito kay Ate Rhea. Sila naman po yung nagkausap na ipaubaya na po natin yan kay Kalinga Prab, ano po, ipaubaya po natin sa Kalingap. Hindi po ako ang pwedeng humatol o hindi ko siya kakasiguhin, hindi ko siya hahatulan. Wala tayong karapatan, walang karapatan. Bahala na po dyan si Kalinga Prab. Ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Maraming salamat po. Ayan, bye bye na po. Love.